Hello! Isang magandang araw uli sa ating mga students and followers. Patuloy po sana nating i-share, i-like, and i-subscribe itong channel natin para marami pa tayong maabot ng mga estudyante at matuto pa ng math. Okay? So, ngayon, meron tayong panibagong challenge ulit. Okay, so ang example natin today ay word problem ulit regarding age. Okay? So, basahin natin sabay-sabay. 8 years ago, Mr. Cruz was 5 times as old as his son. If the sum of their ages now is 52 years, how old is Mr. Cruz now? Okay, so ang pinapahanap sa atin ay yung current age ni Mr. Cruz. Ang given sa atin ngayon ay yung edad nila 8 years ago na kung saan yung edad daw ni Mr. Cruz ay 5 doble ng anak niya. Tapos, yung current age nila ngayon 'pag pinagsama mo, ang total nila ay 52 years. So, papaano natin 'to isasagutan? So, at first gagawa ulit tayo ng timetable para mas madali, okay? So, ngayon gagawa tayo nito. So, ito yung past, okay? Remember? Then, yung present. Yan. So, ngayon sabihin natin X, si Mr. Cruz, okay? So, ito yung edad ni Mr. Cruz ngayong present. Tapos, let's say yung Y, ito yung edad ng kanyang anak at present. Okay? So, sinabi dito, may timeline na 8 years ago. So, ito, gawa tayo ng timeline dito. Timeline ng Mr. Cruz. Ito yung timeline ng kanyang anak. Okay? So, sulat natin to timeline para hindi kayo malito. Yan. Timeline. Okay? Meron sinabi doon, 8 years ago. So, pabalik. Okay? Tandaan nyo, pag ago, which is pabalik siya. Okay? So, lalagay ko dito, 8 years ago. Okay? 8 years ago. Okay? So, kung ang edad ni Mr. Cruz ngayon ay X, ano yung edad niya 8 years ago? So, from present age, magta-travel tayo papunta sa past. So, pabalik tayo dito. So, ano ang magiging edad ni Mr. Cruz 8 years ago? So, syempre magiging yung present niya minus 8. Okay? Kasi 8 years ago. So, pabalik. So, yung sa anak naman niya, so ganun din, magta-travel din tayo ng pabalik na 8 taon. So, magiging y minus 8. Okay? Tama. Pero may sinabi pa doon. Sabi, 8 years ago, yung edad daw ni Mr. Cruz ay 5 doble ng kanyang anak. So, papaano natin ito i-relate itong dalawa na to? Okay? So, katulad doon natin, so sa past, sulat natin, x minus 8 is equals to y minus 8. Okay? Ito yung edad ni Mr. Cruz. Ito yung edad ng kanyang anak na lalaki. Pero, may sinabi doon na 5 times. So, maglalagay tayo dito ng 5. Yan. Kasi, 5 doble daw ng edad ni Mr. Cruz yung edad ng kanyang anak na lalaki. 8 years ago. So, kung sinabi doon is 3 times, instead, ilalagay natin dito ay 3. Pero sinabi is 5, so ilalagay natin dito ay 5. So, ito ngayon yung equation number 1 natin. Masosolve na ba natin? Hindi pa. Kasi, may bibigay akong tips sa inyo. Kapag dalawa yung variable na hinahanap, dapat meron ka at least dalawang equation para masagutan mo. Okay, tandaan nyo yan. Pag dalawang variable ang hinahanap, dapat meron kayong at least na dalawang equation. Pag isa lang equation nyo, katulad nito, hindi nyo masasagutan yung value ng x and y. Okay? So, basahin natin ulit. Sabi doon, yung edad daw nila ngayon na present age na pag pinagsama mo ay 52. Okay? So, yung edad nila ngayon, let's say si Mr. Cruz, x, tsaka yung edad daw ng anak niya, y, pag pinagsama mo is equals to 52. Okay? So, ito na yung second equation natin. Ayan.
meron na tayong dalawang equation. So, kaya na natin sagutan yung dalawang variable. Pwede natin makuha yung value ng x and y. So, dito, kumuha pa tayo ng isang equation para isa-substitute natin yung isang variable sa isang, let's say sa equation number 1. So, gamitin natin yung equation number 2 kasi mas madali siya. Medyo complicated kasi pag ang gagamitin natin yung equation number 1 eh. So, si y, o let's say si x na lang, si x, using equation number 2, itong y, lilipat natin dito. Okay? X is equals to 52 minus y. Okay? So, ito yung equation number 3. Okay? Gagamitin natin yan sa equation number 1 para makuha natin yung value ni y. Okay? So, sagutan natin. So, from equation number 1, substitute natin yung value ni, from equation number 3, yung value ni x, ilagay natin sa equation number 1. So, i-rewrite ko muna yung equation number 1. X minus 8 is equals to 5y minus 8. Okay? So, ito yung equation number 1. Itong x na to, papalitan natin ng equation number 3. So, ito ay magiging 52 minus y. So, ibaba natin yung 8 minus 8. So, minus 8. Okay? Okay, mali ito. Equals to, ito, times natin 5y. Times natin ulit dito, minus 40. Okay? So, simplify pa natin. So, 52 minus 8 is 44 minus y, okay, equals to 5y minus 40. Okay? So, rearrange natin. Pagsamahin natin yung may variable, tapos pagsamahin din natin yung dalawang constant. So, 5y plus y, okay, equals 44 plus 40. Okay? So, simplifying further, ito ay magiging 6y is equals to 84. Okay? So, divide both sides by 6 para ma-cancel to. So, makukuha natin yung value ng y ay ilan? 14. Okay? So, ang current age ng anak niyang lalaki ay 14 years old. So, ito na ba yung sagot? Hindi. Kasi ang hinahanap sa atin ay yung edad ni Mr. Cruz. So, from equation number 3, so i-recall lang natin yung equation number 3. And equation number 3 natin ay x is equals to 52 minus y. Okay? Substituting the value, x is equals to 52 minus 14. Okay? So, x is equals to ilan? 38. Okay? So, at the present, so yung current, ito ang na edad ni Mr. Cruz ay 38 years old. Okay? So, ito yung hinahanap na sagot sa ating question. So, sana meron kayong uling natutunan sa lesson natin today. And maraming salamat sa inyo. So, patuloy po tayong mag-like, share, and subscribe para marami pa tayong videos na magawa. Okay? Maraming salamat and magandang araw ulit. Bye-bye!